Amen. Praise God. Maayong buntag sa ato ang tanan. Walay tawo, katulugon sila. Again, maayong buntag sa atong tanan. Amen. Praise God for this brand new morning of Sunday. First Sunday of May, May 4. Salamat sa Ginoo kay kita nagkatigom para sa pag-worship sa iyaha. Si Pastor nakaroon sa Davao Christian Church. So anak ko back to back day taani. Preach ka dito, preach ko dire. Nagsabay meron, nag-preach. Amen. So, thank you Lord, sa ato ang mga kinabuhi. Salamat sa inyong gihatag sa Ginoo nga time. So, kaganina, nag-challenge si Sister Lilia, Deaconess Lilia, about sa katong gasuporta og missionary. So, karon man God, kay niuli na sila diri sa Pilipinas. Ang katong sa Vietnam ni uli na diri na siya nagpastora pod. O niya ang katong sa Cambodia ni uli siya diri kay nagminyo naman siya. So after atong pag-join na mo og mission conference, amo aditong nakabantay mo nagpost man to si pastor nga nag-send out ta og usa ka missionary na pod under Presbyterian Church of the Philippines na atay gi-send off nga missionary to Cambodia. So as we know that Cambodia is one of unreached people group pud sila dito. Dili mga komunista ba, dili basta-basta makasangyaw sa pulong sa Ginoo. So nag-send off ta that time, and then the whole Presbyterian Church of the Philippines pledged to give a monthly nga offering para sa mission offering. So salamat sa Ginoo nga kita pod mag-start na sad ta og support og missionary. Isa siya ka teacher siya, and then himuon niya na og frontline ang iyang pagka-teacher para mag-mission dito, ma-insert ang pulong sa Ginoo. Kay dili man basta-basta dito. Unlike diri sa Pilipinas that we have all the freedom to read the Bible, unya di pagyud ta mo basa, Okay, sige. Padayon ta sa ato ang Word of God for this day. Ang ato ang topic, a witness of Christ, our spiritual job description. So for the month of April, for the month of May, we are talking about mission. Kahinumdum pa ba mo sa mga preaching ni Pastor? It's all about mission. So makita ang ato ang text karon sa Acts chapter 1 verse 8. Sige, sabay tagbasa. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. And you shall be my witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Father, thank you, Lord, for this time. Ginoo nga makatuon mi sa imuhang pulong. Lord, I pray that you will use me, Lord God, to be your mouth speak, Ginoo, karong buntaga. Lord, nga masabtan ang imong pulong sa simpleng paagi, Father God. Salamat, Lord. We dedicate to you our time this morning. In Jesus' name, amen. Amen. Again, a witness of Christ, our spiritual job description. Diri sa kalibutan, kinsa ka? Kinsa ka diri sa kalibutan? What is your job diri sa kalibutan? So, naiuban sa atua retired, naga-pension na. Naiuban sa atua diri supervisor siguro, ginahandle nga mga tao sa kumpanya. Naiuban sa atua estudyante, naiuban sa atua online business, mga businesswoman, nag-post sila ito sa Facebook, halim dayon ang ilang business, mga inana ba. And then, naiuban sa atua diri full-time mama, naa sa balay. Trabaho ba na? Yes, of course. Wala lang yun na sweldo, pero dili na siya matupngan nga trabaho. Ang uban, teacher, ang uban, unsa pa man. Ingon ako estudyante, di ba? But today, we are going to learn and be directed on the spiritual job. Ang focus man gud nato diri sa kalibutan is to work, trabaho, maka-income, makasweldo, and then makakwarta. Ingon ana we forgot, nakalimot jud ta 100% that our mission, our spiritual job di ay sa kalibutan is to witness Christ. To testify that Christ is alive. Nakalimot na ta ana. Nakalimot jud ta mo. Angkon mo nga nakalimot?
Yes, no? Kaya busy na, trabaho, eskwela, negosyo, nakalimot na. Nga nga tuwa ding spiritual job is isangyaw si Ginoong Hesukristo. Okay, we have two key question for this morning. First is, what is it that God left you and me on earth to do? Unsa man ang gibilin ni Jesus Christ sa imuha ug sa akoa diri sa kalibutan para buhaton. Okay? Number 2, matubag na to na unya. Basahon daw na to. What is it that we can do on earth that we can't do in heaven? Okay. Unsa daw to? What is it that we can do on earth that we can't do in heaven? Unsa man ang butang nga mabuhat nato sa kalibutan nga dili na nato pwedeng buhaton sa langit. Mao na ha, duha to ka question. Ang ato ang tubagon para unya. So, adunay isa ka evangelist Presbyterian in Alabama. Ingon siya, nag-question siya, have you ever wondered why? When God saved you, He left you on earth. Ana siya, nag-wonder ba mo or nakapangutana ba mo sa inyong mga kaugalingon that after you receive Jesus Christ as your Savior, you are saved naman, di ba? Amen? Ang tanang save kay mag-ingon og amen. Halag, hinay man kaayo, unsa man to nga save tapsing? Again, ang tanang luwas na say amen. Okay. Amen. Ato yun ang gitamasa ang kaluwasan nga atong nadawat. Gitamasa na to, usahay ato pag yun na siyang i-take for granted. Murag tagdawat limpyo ba? No? Usahay, murag ginaset aside lang yun na nato. But the question is, have you ever wondered why when God saved you, He left you on earth? Ngano man kaya, nag-wonder ba ka, Lord, ganong buhi pamangko after ko na-save? No? Unlike sa katong tao sa right hand ni Jesus Christ, pag crucified sa iya, diha dayon, di ba, namatay po to siya. Na-lift dayon siya sa heaven, pero saved na siya. How about us? Nganong napamanta sa kalibutan until now? Pangutana imong kauban, ay mong tapad, nganong naapabitaw taron, no? Kaya if God wanted to, He could have taken you directly to heaven the moment you trusted Christ as your Savior. Kung buot lang yun sa Ginoo, pag humani mo confess, Lord, ako kang gidawat as my Savior, pwede dayon taniya buhian. Ay, pwede dayon niya putlo ng atong kinabuhi. But He didn't. Which means that He left you on earth for a particular purpose. Ingna imong tapad, naagi ay kay particular purpose. Dili lang ka sitting pretty, dili lang ka chill-chill nga Kristohanon, but you have a purpose diri sa kalibutan. Amen? The fact that a believer is on earth is proof that there is something for him, for us to do. And if we are not doing it, kung wala nato gibuhat ang purpose nga nung naata diri sa kalibutan, maybe basing dili ta tinuod nga linuwas. Or gusto nato ipasubo ang Holy Spirit that is in us. No, kabalo mo, ang dakong sala nato is ang dili pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. And one of the kabubuton sa Ginoo is to share His word, no? Sa kalibutan diri sa atoa. So I want to share to you 3 things lang karong buntaga. Balikan nato, what is it that God left you and me on earth to do? Unsa kaya? Mao na to kaganina, no? He left us to do His purpose sa ato ang kinabuhi. Mao tong answer sa first question. Second question, what is it that we can do on earth that we can't do in heaven? Diri sa kalibutan, we can sing. Sa langit, we can sing also. Praises to our God. Diri sa kalibutan, we can pray. And in heaven, maugyud na ang atong trabaho dito na. Diri sa kalibutan, we can fellowship. Nagkita-kita ta, mag-join tag women fellowship, youth fellowship, men fellowship, mabuhat na to na diri sa kalibutan.
And of course, we can certainly fellowship also sa langit. Kani atong gibuhat diri, it's just a preparation sa atong buhaton dito sa langit. Kay sa langit, magkanta, magdayeg sa Ginoo, and malipayon. Mauna lang na ang atong buhat dito. Unlike diri sa kalibutan, nag-antos sa kalisod, sa kawaladon, but praise the Lord kay wa gyud ta niya pasagdi. Amen? Yes, ingna imong tapad, ayaw sige absent sa simba. Kay di ay kani preparation ni siya sa imong buhaton dito sa langit. Pag sa langit baya kay mag-raise your hands na tao, hallelujah kay God. Unya diri sa kalibutan kay muana ra baya ta mag-praise and worship. Oy, dili na. So ato na nag-exercise. All of this are our practice here on earth, no? Preparation para sa langit. If you never sing, never pray, never fellowship, are we fit in heaven? Angayan bagyud ta nga malangit? Pangutana do imong self. Angayan bagyud ko malangit? Okay. There is one thing, main thing you can do on earth that we can never do in heaven. Unsa kaya to siya? Ang ikaduhang question. Unsa man ang mabuhat nato sa kalibutan nga di na nato mabuhat sa langit? Unsa kaya? Usa lang. You can tell a lost sinner about Jesus Christ. Makashare ka sa imong partner, sa imong bana, sa imong asawa, sa imong mga anak, paryente, that Jesus Christ is our Savior. Kay pag abot sa langit, di naman kakasangyaw dito. Kay tanan nga naa dito, linuwas naman na siya. So do it now, diri sa kalibutan. Amen? Sige. So we are God's witnesses. Unsa man ang witness? You are a witness. Unsa day ang kahulugan sa witness? Basahon nato. Witness is someone who provides testimonial evidence who can attest to the truth of an event. So witness, are we a witness of Christ? Saksi ni Jehovah. Saksi ka ba ni Kristo? Amen. Unsa day ang gibuhat ni Jesus sa imuha? Unsa day ang gibuhat niya sa imuha? Iya kang hatagan og grasya for you to be saved. Amen? Amen. O kita lang yun ang makatestify, ana, nga God is great yun sa akong kinabuhi. You can testify, imo nang mapamatud-an sa imong mga higala, nga wa yun intawoy relasyon sa Ginoo. Sugot ka, ikaw lang ang naa sa langit, imong asawa nabilin. Kay she is busy man and no have time to repent sa Ginoo. Sugot ka, ikaw dito nagdaig sa Ginoo, imong asawa naglangoy-langoy sa impierno, imong bana tuwa didto, or any nga imong kaila tuwa didto. And they will blame you. Unfair kayo kagad, fair. Wa jud ka naghisgot about kaluwasan nga naa pa ta sa kalibutan. No? Gusto ta ana nga masisita? No. So now is the time to share, to testify, being a witness of Christ. No? In court, sa korte, kung adunay kaso, ang witness yun na ang number 1 nga pangitaon. Ebidensya yun na dayon. Ebidensya. So, are you a witness of Christ? Pangtanay imong tapad. Amen. That is who we are in Christ. No? A witness of Christ, our spiritual job description. Dili lang di ay ta estudyante, dili lang ta online seller, dili lang ta unsa pa trabahante, but we are a witness of Christ, no? Amen. Before Jesus returned to heaven in Acts, ang ato ang givers karon kay Acts 1:8 man. Prior ana Acts 1:2-3, Acts chapter 1 verses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. It's all about the resurrection of Jesus. Katong mubalikay na si Jesus sa langit, bagi-gather niya ang mga tao. Daghan kayo nag-witness that Jesus has ascended back to heaven. Daghan kayo nakakita ato nga si Jesus na banhaw ug nibalik sa langit. But before Jesus returned to heaven, He
he explained to his disciples what they were to do after his departure. Ana si God, kamo nga mga disipulo, kamo nga naka-witness sa ako nga nabanhaw ko, namatay ko sa tulong kaadlaw, nabanhaw, and then na-ascend ko back in heaven, kamo tanan, hundreds of people good to ang nag-witness. No, kamo on earth, we are His witnesses. Ana si Jesus Christ, you will be my witnesses, and you will be my witnesses in unsa man sa atuang palibot. He used people like us to convince other people to believe in Him. His evidence, if you will, kung gusto sad ka. No? Sometimes ginapagahi pud baya sa Ginoo ang atong kasing-kasing because God wants nga kanang pag-abot sa panahon you can realize nga kulang gyud ang imong gibuhat sa Ginoo, no? If you are willing to testify to this unbelieving world, kay kani man gud nga kalibutan di gyud ni nagatuo. Maana ba ni mga pilosopo? Asa man ba? To see is to believe. Ana baya dayon na ang mga tao diri sa kalibutan. But the Lord wants to use you. Gamiton kaniya if you are willing to. Kung willing sad ka. Are you willing? If we do not do our part, God has no other plan because He cannot use animals to witness. Alangan, mingon siya sa iro, sangyaw, that I am true God. Dili naman pwede. So, God really needs our cooperation. Duwa lang magud na siya. God, we need God. At the same time, God need also our cooperation. Amen? Amen. So, there is a kalibutan in Acts 1:8 emphasizes two things we need to know. The Holy Spirit empower His disciples. Kanang nakafocus manggod ta nga ang disciple lang jud ni Jesus Christ ay katurag yung 12. Katurag yun. Unya na slide pa yun si Judas, 11 na lang, pero napulihan ba siya ni Matias. So 12 gyapon sila. Katulang yun. Kinsay thinking nga sila lang yung 12, ang disciple of Jesus. Inaana pud ba inyong thinking? No? Kung inaana ang atong thinking, the Lord correct us right now. Dili ikaw ug ako disciple ni Jesus. Amen? Oh. Mag-ingon pa ka, wala man goy kuan sa ako mag-mentor. No, the Bible itself is your mentor. Muna ako ang ginaingon, kung di ka mo basa, di ka mo tuon sa Bible, you will not really grow your spiritual life, no? Di jud magsalig pa ka ni pastor, magsalig pa ka ni leader, dili na. Because we are all disciples of Christ. Amen? There is a kalibutan, our greatest need today is not the political power, no? Karon kay padulungan na jud ang atong election ba? So mag-ana kita, ay matabangan jud ko ni kuan, matabangan jud ko ni mayor, matabangan ko ni kinsa man ang mga pulano nga naa sa posisyon nga politically. Political power can change leaders but cannot change our heart. No, ang mga politics maka-change man na every 5 years, every 3 years mag-change ta og political leaders, but the politics itself cannot change our heart. No? Kana sila mga politiko, they can win. Madaog man jud na sila sa election, but they cannot save our life. Di na sila makaluwas. Politics can pass righteous laws. Magbuhat sila og balaod, unsay makaayo, unsay tama, but cannot make men righteous. Di sila makahimo gyud sa tao nga righteous. That's why nagabuhat og balaod because ang mga tao nagalapas gyud permente sa balaod. No? Mag-ingon nga bawal bawal magmotor nga walay helmet. Pero ang nagbaktas nga na ay helmet dakpon. Ano diri ba ang helmet sa atong mga bukton. Okay, politics can touch outside life but can't change people's mind. No? Dawat lang, sige, ayuda pa more. Pero dawat lang na sila, but inside their heart, you cannot, or the politics cannot change kung si kinsa man gyud na ang piliun sa tao. Naa na ba mo'y line up? Naa na mo'y line up kinsa inyong butaran?
Ako na anak ko, pwede mangupya, send ako sa GC. Dili, ako rato. Okay, only the Holy Spirit can change our heart, restore our family, and save an entire nation from destruction. Amen? Tagailang yung kunin yung time nga mag-share karon. Ana o kay pastor, dirira ra lagi ta, dirira jud ta. Ingon po si pastor, sige lang kay gi-request man ko dito. So tagaan lang po na tong time. Ingon po ko, gusto ba ako mapahulay kay nag-share po ba ako last Sunday dito sa women. Makaluya oy, mahurot imong power. Makakita pa jud kag katulgon, asamot kaluya lagi. Dabay katulgon? Ay, good night jud ta dayon, no? Okay. So in Acts chapter, okay, balina na ko. We should focus on our attention on the job on hand. So our description again, spiritual job is to witness this or testify Christ sa atong palibot. This was and is God's plan for His people to declare the truth to another person. Ayaw pag dinalo sa imong kaluwasan. Share it. Amen? Amen. Sa Acts chapter 1 verse 8, emphasizes 4 places. First, Jerusalem. Ikaduha, Judea. Ikatulo, Samaria. And ikaupat, end of the earth. Mauna siya ang atong kailangan sangyawan. Symbolically, naana sila yung mga symbol. Narapod diha. Okay. Symbolically, Jerusalem represent our family, our relatives, our close friends. Kumusta imong pamilya? Kumusta imong mama, imong ugangan, imong bana, imong asawa? Asa kaya sila karon? Okay na to, pastora? Okay ra to sila? Okay ra gyud to sila? Sure jud ta. Ha? Kumusta sila? Next is Judea, our neighbor, our co-workers. Mga nagatrabaho, naaday mo'y mission sa inyong workplace. Mga mama, naamoy mission para sa inyong mga anak. Mga negosyante, naamoy mission para sa inyong mga customer. Yes. Mga estudyante, naamoy obligasyon para sa inyong mga classmates. Mga naayuyab, obligasyon na ninyo to share Jesus Christ to them. Dili man kamo ang magkadayon, but you testify Christ in them. Amen? Purpose gyapon na sa Ginoo. Samaria, my enemy. Atong kalaban. Naba mo'y kalaban? Those people nga di gyud malipay nato. Kung sa online pa, mga basher. Ato po day na silang ministrihan. Ato po day na silang sangyawan. Because Jesus expects us to treat well ang atong mga enemies. Kung gigutom, pakaunon. Kung giuhaw, painumon. No? Inana di ay na, love your enemy. Maskin pag ipasakitan kag taman, iampo gihapon nato sila. Ikaupat, end of the earth. Everyone else or other nga mga races. No, mo na ginabuhat sa mga missionary nga moadto gyud sila sa lahi-lahi nga mga lugar para isangyaw sa Ginoo. Ay si Ginoong Hesus sa ilaha. Because Jesus wants all people to experience forgiveness and eternal life. Kita nakadawat naman gyud ta og kapasayloan. And we are sure 101% that after this life, we have eternal life. Sure na taana personally. Amen? Sure na gyud ba? Amen. How about your mama? How about your family? Your friends? Your neighbor? Your enemy? And everyone else. That's why natay online ministry. Naga-online ta. Gina-live nato. Why? Because sa online manggod karon, pwede na kayo ni siya muabot sa tibuok kalibutan. Pero di man mo share, gamay ra gyud na iyang maabot. Pero kung inyo nang i-share, mas daghan pa ang maabot. Amen? Amen. Share na. Ingnay mong tapad.
Oh, ayaw lang na agi-agi dira sa imuhang timeline. Okay. Jesus Christ sa Jerusalem, Jesus Christ lived, preached, was crucified, and resurrected, fulfilling the promise of salvation. So sa Jerusalem yun to ha, asa siya gianak, asa siya nagministry, asa pud siya namatay, ug didto pud siya nabanhaw, just like us. Kinsa man atong kauban permi, asa man ang atong comfort zone, that is our family. So number one ministry gyud nato ang atong pamilya. Kabalo mo, na-feel na ko ang guilt ani. Why? Ang akong mga kuya, backslider sila. Namalik sila sa kalibutan, namalik sila sa bisyo. Guilty kayo ko. Pero karon anak nako, dili na ko guilty, Lord. Kay the moment na magkita mi mo uli ko, I share to them. Magsugba-sugba mi, sangyaw na ko si Jesus sa ilaha. Pero gahi, gipagahi gyud sa Ginoo. Sige, ana gani ko, Ginoo pa ba ang nagpagahi ani or ang yawa na? No, kahadlok jud. So anak ko, Lord, imuha kabubuton ang matuman sa ilaha. They are my family. They are my first priority. Priority nato ang atong pamilya, no? So sila gyud ang una natong hisgutan. Imong igsuon, basig busy na. Trabaho na siya, professional naman kaayo. Taas na kayo granggo sa kalibutan. But sa mata sa Ginoo, filthy rags. Hugawng trapo ang kaning mga naabot nato sa kalibutan, trapura ning tanan at tubangan sa Ginoo. In the book of Isaiah, filthy rags ra gyud ang atong mga naabot diri sa kalibutan at tubangan sa Ginoo, wa gyud nay pulos tanan. Because ang mapuslanon lang gyud sa Ginoo ang atoang relasyon ug ang atong pagtuman sa iyahang commandments. Ang iyang sugo gyud, unsa iyang sugo? Go! And sangyaw, maujud na ang sugo sa Ginoo. Okay na ko, pastora, kay hayahay naman kay ko. Professional naman kay to ako ang kuan, mga printe. No, dili. Because they need God. They need salvation. Amen! Kumusta kaya ang atong pamilya? Ay, ang blessed nga naman. Nag-challenge si pastor. Start with your family. Have sharing, Bible sharing, and prayer sa atong pamilya. No? Sister Yen, nag-start siya sa iyang community, mga barkada sa iyang anak. That's good. Pero asa sila? Wala. Kami po, in the family, nabatasan naman good nga, every night, before matulog, mag-sharing, and then mag-pray. Anak lang, simply, begin in your family. Amen? Oh, lisod lang dyan na isugod. Pero pag masugdan na ninyo, lisod na po na iundang. We will begin to our family, the Jerusalem, and next sa Judea. Sa mga kaubanan na nato diri, mauna ang ato ang target. Maabot lang ang time. Pag mahuman na ta sa Jerusalem, we will go out sa Judea na. Sa atoan ng group diri sa church. And then we will go to, asa na ta? Samaria na, sa gawas. No? Inana gyud dapat ang ato ang target. Okay. Mga ginikanan, nagadungan pa ba mo og kaon? Or nag-iyahay ra mo kaon? Kabalo mo sa table na ay tulo ka F. Faith, food, and family. Kung nagkanya-kanya mo og kaon, I don't know what will happen. Again, faith, share mo sa inyong pagtuo sa pagkaunan. We have the food to share and we have the family relationship to share. Inana ka hinungdanon. Okay. So, how about you? Pagkakita ba nimo sa challenge ni pastor nga start with your family? Unsa man ang nasa imong heart? Naabay response imong heart? Nag-ana ba ka? Unsaon ako pag-start? Praise God! Kung naay question sa imong heart, unsaon pag-start, ibig sabihin, you care enough sa imong pamilya. Pero kung wala lang kay pakabana, that's the problem now. Ha? Problema kaayo na. The desire will develop inside your heart. Think about your family.
your relationship sa inyong pamilya. Yung mga anak, professional na, but how are them spiritually? Kumusta sila? No? Okay, first, Number 1 point. A witness tells what he knows. So, ang saksi ni Jesus, mag-istorya gyud kung unsa ang iyang nahibaluan. Tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. What is the truth? Unsa di ang tinuod? That Jesus was born, nagministry siya sa kalibutan, namatay siya, after 3 days, he rose again. That's the gospel. Mauna siya ang good news. Just like us. Ang tawag naman nato sa atua kay we are born again. Buot pasabot na anak ta na lalong na kuanta sa mga pagpakasala, di ba? Na puno ta og pagpakasala. But once we accepted Christ as our Savior, we rose again. And dili na ang atuang old nga pagkatao. That is a new creation. Amen? Amen. Acts chapter 2 verse 32. Peter affirms that God raised Jesus from the dead and that they are all witnesses to this event. Si Pedro man, na pagkabanaw ni Jesus, nagpakita siya kay Peter. Tapos nakuratan si Peter, ha? Kisa man ka multo-multo. Anak to si Peter. Pero ingon si God, ingon si Jesus Christ, di ara ang akong palad. Nakita niya ang buslot dito. And Peter attested, ikaw judi ay si Hesu Kristo, ang akong manluluwas, ingon si Peter. Amen? Pakitaan pa ba ta ni Jesus og samad? Para lang jud ta mo tuo? Dili naman siguro, no? Share it sa atong mga friends that God is alive. The disciples testified to the things they knew to be the true about Jesus Christ, the truth of the resurrection. We don't have to be theologian. Kabalo mo theologian? Theology, theo means God. Logi, study. So study about God. Dili na kinahanglan nga studihan pag yun nato o kinsa yun ang Ginoo, i-deep pag yun nato. Dili naman yun. Because we cannot fathom the wisdom of God. Di nato na siya matungkad. Dili na kinahanglan mag-enroll pa ta og seminary. Mag-Bible student pa ta para makasangyaw sa Ginoo. Or any college degree. Dapat ma-professional pa jud ko para paminawon ko nila. No. Just tell the truth about Jesus. And that is witnessing na siya. Pagsaksi na mo siya that Jesus namatay and Jesus rose again and Jesus cares for you. Inay mong tapad, Jesus cares for you. Amen. Okay. Next verse. Matthew chapter 5 verse 15. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and it gives light to everyone in the house. So, parehas ra daw na siya sa lampara. Na imong gisindihan, unya imong gitago sa gitakluban nimo og lata. Makita ba to siya? Dili. And most of us, in anak ta karon, we receive salvation, gi-enjoy na to ang salvation, but wala na to gi-share, wa na hayagan ang tibuok natong pamilya ug mga kaila. Letter B, number 2 points. A witness shares what he has experienced. Mauna ni siya ang i-testify, ni testimony naman ni siya. 2 Timothy chapter 1 verse 8. So do not be ashamed of the testimony about our Lord or of me, his prisoner. Rather, join with me in suffering for the gospel by the power of God. This is Paul. No? Ingon siya sa atua mga believer, to Timothy and to us, do not be ashamed. Ayaw kaulaw, ipamatuod
ang about kay Ginoong Jesucristo, and even sa ako ang napriso ko, si Paul, napriso siya. Napriso. Unsa yan giprisuhan? Sa pagsangyaw, diya siya napriso. Gipriso siya kay gisangyaw niya si Jesus Christ. Rather, join with me in suffering for the gospel by the power of God. Pag mag-share, bitaw ta, naaman na, goy mo decline, okay lang ko, balo naman ko ana. Mustap dayon ta og share. Dili lang gyapon ta mustap. Go to the other person. No? Kay basin dili siya ang gitagana ni Lord nga imong sangyawan. Like salesperson. Kita mo mga salesperson sa mall? Every salesperson knows you can't sell what you don't believe in. Kanang mga naninda diha, kabalo na sila nga dili nila mabaligya ang produkto kung sila mismo dili sila makapamatuod nga lig-on yun na nga produkto. Diba, Brother Buloy? Na maligya tag isda, unya, kabalo jud ta nga dili na mahalin kung kana dubok. Oh, ingon ana pod. We cannot testify God, dili ta maka-testimony sa kaayo sa Ginoo kung wala pud nato na eksperyensyahan sa atong sarili. Oh. Kami ni Pastor nag-avail me og kanang life insurance. So, si Pastor wala pa siya. Ingon ko, sige ako lang sa una. So nagkuha ko, then nag 2 years na ko last April unya. 10 years to pay man na siya. Naman siya nagabak good, murag investment pud ba. So okay lang, nagabayad ko, and then padulong siya sa akong insurance. Pag kuhaon ako ni Lord puhon, dili na problema si Pastor og kwarta kay naka-insured naman. And at the same time, kada bayad na ko, napoy mo balik sa ako. Si Pastor, okay lang ko. Okay na ko sa akong SSS. Akong gijoke, kung sa man mong SSS, kulang pa man sa lungon. Orag ana ba? Kulang pa man sa pakalot. Mahal na ba kayo karon? And then, it happens na ang anak sa ako ang financial advisor kanang 3 years old or 4, gikuha ni Lord kay na na dengue. So gikuha ni Lord, and then 2 months pa lang siya nagbayad sa iyang insurance. Nakuha magyud na niya times 200%. Oh, so nakuha. So ako gi-testify kay Pastor. Tan-awag gang inani na. Do dili gyud kabayran ang kinabuhi no sa anak. Pero anak ko kay Pastor, tinuod lagi. Di ba kamutuo? So anak si Pastor, sige daw bi. Because I testify to him kung unsa ka tinuod. So nagkuha si Pastor, kaloyan sa Ginoo mag 1 year na pud siya karong June. Ingon ana. So we cannot testify gyud kung wala nato na sinati sa atong kaugalingon. Kung wala nato na sinati how God works sa atong kinabuhi, di gyud pud nato na siya ma-share sa uban. Tuo mo ana? Amen. No, mo to ang pangduha, that a witness shares what he has experienced. So dapat contagious padayon, naglahutay ang atong pag-share sa atong mga experiences on what and how God has done for us. Kani, permintig yun ako ni gina-testify, no? How the Lord gipahimutang niya ang ako ang amo ang life. No, I came from the province of Zamboanga Baya. Layo kayo. Nya niabot ko dire kay ingon to akong kauban nga, eskwela dito ba kay hay kayo to libre dito og uniform, libre ana. So gi-avail na ako kay ingon man si tatay nga, gang stop sa ka, unahon na to imong ate, sayang pud kayo ang akong tuig. So nanimpad ko dire wa koy parinti baya gyud diri Davao. So ana nig-enroll pud ko sa Bible school, and then kaluyan sa Ginoo na human baya pud. Na inaana si Lord ka maayo, anak ko paunsa mo ko na human ato. And then nag-proceed ko sa ako ang education, working yun, banat yun, kulang kayog tulog, gutom, pero padayon lang, tag-isa lang sapatos, sakit na kayong tiil, pero okay lang, bahala na, basta kay mahuman. Wa pa dyan allowance, baktason ako ang bulton ug matina. Nga, maatik-atik dahil ko, sa ako ang classmate ko, mamaktas ta, exercise ba? Ang tinuod, wa dahil ko'y pamasahe. Inana akong ginabuhat sa una, kay sariling kauban sa Ginoo. And then, nakahuman, nag-take og board, nakapasar, and then, what's next? Ko Lord, nahuman ako sa kong part, tabangi ko be, tabangi na pud ko.
and then nang-apply. O kabalo mo, dili na ko sa di yun ako ni malimtan nga testimony na ako. Pag moadto ko diha sa school, mag-anak ko sa principal, Madam, sugu-suguan lang ko diri, Madam. Unya mo ana din si Madam. Ayaw hoy, wala mo ko isweldo. Mag-ana, pero I love to kanang serve. Limpyo kog CR, silig-silig ko sa iyang office, ingon ana. And then kabalo mo gamit po to sa Ginoo nga nabakante ang barangay paid, iya kong gitawagan, Juan, start ugma. Oh, salamat Lord. Barangay paid to. 4,000 ang bulan. Ato nga time. So salamat kay sa Ginoo ana. And then gitawagan ko sa division office. Ma-assign ka sa Malabog. Uy, Malabog. Ay, diri nagyud ko ni ana ko sa Ginoo. Sige Lord be, makasala ko mo barter sa imuha pero anak bitaw ko nimo. Pabori ko Lord. Sige, ug magmalabog ko. Dito may magministry. Dili pwede ibilin akong anak. Naga-breastfeed good ko. Dili pwede ibilin akong bana. Sabay jud mi didto. Murag ana ba? So the Lord hanay everything. Gihanay niya. So gilaag na mo ang Malabog. Ay, gwapo diri probinsya. Pero that's not the plan of God. Lord, asa man jud ko? Nya days lang, after mga 8 days, nanawag na ang akong principal diha. Ana siya, Juan, na ay item, 11 ka book, number 1 jud ka. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoo. I can testify how God works. Diba? Amen jud ko perminte, ana. Lisod kayo ang pagpuyo sa una, saksi si Ate Lilia. Pero the Lord, gihanay gyud niya ang tanan. Because why? Wa man jud ko nagastop. Wa ko nagastop og witness og testify the goodness of God sa amo ang kinabuhi, sa ako ang kinabuhi. And I know ang Ginoo pod na ay dakong gibuhat pod sa imong kinabuhi. Amen? Oh, so do not stop. I-testify na because the Lord will use you. To mo ana, the Lord will use you. Gamiton ka sa Ginoo. But na ay kondisyon kung willing ka. Willing tayo si Lord, gamiton ka. Ang pangutana, willing ba ka? Ikaw lang po makatubag. Okay, third point. A witness remains loyal to the end. Revelation chapter 2 verse 10. Basahon na to. Do not be afraid of what you are about to suffer. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you, and you will suffer persecution for 10 days. Be faithful even to the point of death, and I will give you life as your victor's crown. Kisa yung sulat sa Revelation? John the Beloved. No? Unsay dasig ni John? Ayaw kahadlok. Sa unang panahon, all the believers of Christ undergo gyud sila og persecution. Ang atong persecution manggod karon kay ay walay kwarta, walay bugas. No, dako na kayo dayon ng problema dayon sa atoa. But sa unang panahon, ang persecution sa mga disciples, sa mga believers, pamatyon gyud na sila. I-martyrdom gyud na sila. Pamatyon gyud ng mga nagasangyaw kay Jesus sa unang panahon. But what is the challenge here? Do not be afraid. Ayaw kahadlok of what you are about to suffer. Kung unsa pa man ang imong alantuson. Ang sa last part, it's a promise. It's a reward. I will give you life as your victor's crown. Hatagan tamog eternal life nga kuruna ninyo, and we have the crown of life sa langit. Amen? One soul, one crown. Inana si God. Abi ninyo, relax lang. One soul, one crown. One soul nga imong masangyawan kay Jesus Christ, and that soul will grow. That is your crown in heaven. Imo nang reward sa langit. Amen? Imong asawa, madala nimo kay Kristo, your crown in heaven. Pag human mong good diri, i-gather man tatanan sa langit, and we will be given a crown. Kabalo mo, excited jud ko ana. Kabalo mo, kung nakoy trials, nakoy pagduha-duha, ang akong eyes, I will fix to the crown, Lord. Dili lang ko anang crown of life. Crown of life,
usara na ka kuruna sa imong paglahutay sa pag-alagad sa Ginoo. I want more crowns, Lord. Crown nga nakadala og soul sa Ginoo. Gold baya ang crown ni God dito, unlike diri nga ma-fade lang. No? Yes, that is. We have 7 crowns. Di nato na itapik kay dugay kay ta mahuman ang 7 crowns. Sa ato na lang nang i-learn sa atong mga fellowship pohon. Okay. What do you mean by loyal? Unwavering faithfulness kanang dili unsa na, dili ma-shaken ba, dili ay okay ko ron, good akong mood, go ko sa church, ministry, share. Ay, dili ko good mood ron, dirira ko. It's not about the mood. It's our unwavering faithfulness ug paglahutay and a life that reflects the love and message of Jesus Christ sa atong kinabuhi. Amen? Are you loyal to God? Oh, ikaw lang gyapon. Di jud ko makaingon nga you are loyal kung magkita lang ta every Sunday. That's not, dili na siya unsa na kanang dili lang na mao ang kanang para sure gyud ta ba nga we are loyal kay God. Nga perminti lang ta present, dili. It's all about how we respond sa calling ni God. Amen? Remaining committed to Him even to the death. No? Revelation 2:13, naadya si Antipas. Kaila mo kay Antipas? Lugar sa Cotabato. Revelation 2:13, I know where you live, where Satan has his throne. Diri sa kalibutan, si Satan ang naitrono diri. Yet, you remain true to my name. You did not renounce your faith in me. Wa gyud ka nagbag-o sa imong pagtuo sa akoa. Not even in the days of Antipas. Kinsa si Antipas? My faithful witness. Namatay si Antipas tungod sa iyahang pag-witness that God is tinuod. Ingna imong tapad, willing ka mamatay sa imong pagsangyaw? Oy, willing, no? Who was put to death in your city where Satan lives. Muna, diri sa kalibutan, ayaw mo pag-comfortable diri. Basi comfortable kayo mo sa kalibutan, aircon naman ni. Dakan may kwarta, dako na may income. Ayaw pag-comfortable diri sa kalibutan. Because Revelation says, I know where you live, where Satan was his enthroned. Huh? Revelation 2:13. Wala na akong nabutang? Okay, 13. I know where you live, where Satan has his throne. Diri sa kalibutan, trono ni Satanas. Busa, do not make yourself comfortable in this place. Amen? Kay di ta taga diri, taga asa man ta? Taga langit, taga Deka. Ayaw kay comfortable sa Deka, brother. Kay Deka, mawa ra gyud ning tanan. Sharing the gospel and proclaiming the teaching of Jesus Christ, dili ni siya makasikat sa atua. Di gyud ta masikat. Kung maparehas kang Elias, masikat gyud ka. Pero kung mag-witness ka kay Christ, di gyud ka mo sikat. But kay Christ, naa gyud ka sa iyahang listahan. Amen? Amen. Pili. Well-known ka diri, unknown ka dito, or unknown ka diri, well-known ka dito. Pili. Okay. Do you want to be a witness na? Naaba kay gibati na diya sa imong heart nga, tama di ay, nakalimot ko, witness of Christ di ay ko. Then, testify Jesus Christ. Speak up for Him. Kanga manggug ko, Lord. Ayaw kabala ka ng kanga. Si Moses, si Aaron bitaw, ay si Moses, gigamit siya into greater purpose ni Lord sa iya. Bisag dili siya hawd. Sa kalibutan, pahawday man diri. Hawd ka academics, hawd ka sa mga skills, hawd tanan. Pero sa langit, ex-gyud na tanan. Amen? Lord, maulaw man jud ko, Lord, oy, mo share. Then, let God speak in behalf of you. Lord, ulawon jud ko, Lord, mangurog jud ko, Lord. Ingon anak pud ko, Lord, mag-share ko sa imong word, Lord. Sa Deka family, DHCC family, Lord, oy, dili baya jud ko kahibaw. Pero ikaw, Lord, ang bahala.
Gamay raman akong nahibawan sa Bible, pastora. Pastor, wa jud pastor. Then, work at it. Read the Bible. And leave the result to God. Muna akong giingon, di ta maka-share kung wa putay ato. So, read your Bible so that we have something to share. Mahadlok man ko, basig dili siya kanang way resulta. Kami ni Pastor, we will be 16 years na sa Deca Homes Christian Church. 16 years. Pero nabati po na namo sa una, wa may result. Wa jud result. Ana ba? Ayaw lagi dali ang Ginoo. Because one day sa Ginoo, 1,000 years sa atua. Again, one day kay God, 1,000 years sa atua. Ayaw pagdali. God, magpakita siya sa resulta if you will work on it. Amen? Unsaon man kung magkamali ko. Mamali ko og share. Bis mayon kog si Jesus ang manluluwas, mayon ako ang manluluwas. That's okay. The Holy Spirit can cause people to forget your mistakes. Oh, mag-convict man ang Holy Spirit nga ang tao nga imong gi-sharean will focus sa good thing nga imong gi-share dili sa imong na mistake. Amen? Just do your part. Kay kung nitalab sa imuha ang good news, ang word of God, possible po nang mutalab sa uban. Amen? Ayaw pag comfortable nga, okay rin itong bana pastura, parehas raman mi. Di lagi ta parehas, lahi jud ta. No, kung nitalab sa imuha, mamuhat pud na sa imuhang tao nga sharean. My challenge for us this week, share, even into one person lang. Ha? Challenge. Just cooperate with the Holy Spirit because this is what God needs from His people. Number one, pray that God would give you a chance to witness for Christ this week. To your Jerusalem. Who is your Jerusalem? Your family, your relatives, and even katong mga closest sa imuha. Closest. Number two, commit to speaking up when God gives you the opportunity you prayed for. Kanangayo jud ka Lord, taghaigog ko Lord nga masiran jud ako akong asawa nga di na siya sigig busy Lord. Kanang maminaw pud siya sa imong pulong. And then ampo jud before kamo share sa iya. Dili jud kami kabalo ka darling. Ayaw na ginana pod. Ay na lang darling, kabalo ka. Jesus cares for you. Ana lang simple nga pamaagi. Before we can witness, we need to basa, forget your fears. Let go of past failures. Trust God to use you. Ask the Holy Spirit to fill you. Let's do our part and God will certainly do His part. Amen?